kung saan makikita nyo na nagyayabang pa rin etong si dating Pangulong Duterte. Kasi kahit na naaresto siya, mga kababayan, biruin nyo yung pagkakasabi niya dito. Nakakahiya! Pakisabi, dagdagan nila. Duterte on allege 7,000 cops deploy to Davao for his arrest. Mga kababayan, dahil kung makikita nyo, di ba kahapon pumutok yung balita na may 7,000 na mga law enforcer or mga 7,000 na mga kapulisan dyan po sa Davao City, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan nyo pong mabuti, eto yung sagot niya dun sa balitang yon. So, walang takot whatsoever? Wala, sir? About fear of dying? Yeah. Yung susundan ka ng mga ICC. May 7,000 na daw po na mga pulis na ka-deploy sa Davao. Kakahiya naman niya. Pakisabi naman sa kanila na dagdagan nila ng few more mag-recruit sila sa probinsya. Come to think of it, bakit gawin nila sa bayan ko at sa akin mismo? Am I worth the toil of the police? At ako presidente noon, may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Hindi na ako kailangan ng presidente ako, naging prosecutor ako. Ano ba nakain nila? All they have to do is to call me and say, come here that because there's a complaint against you, or there's a valid summons or whatever from Congress or from the court. Kine-question niya yung mga ginagawa ngayon ng ating mga law enforcer na paghahanda po sa pag-aresto sa kanya. Kasi nga nabalitaan yung 7,000 dyan po sa Davao City, mga kababayan, na mga kapulisan po natin dyan. So ngayon, mga kababayan, kine-question niya. Sinasabi niya na bakit daw ginagawa sa bayan niya yon at bakit daw ginagawa sa kanya yon. Natural, meron siyang arrest warrant, mga kababayan, at kailangan pong i-implement sa kanya yon. At ang isa pa, hindi naman po kasi basta-basta na tao etong si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang presidente, mga kababayan, at aminin man natin or hindi, may bisa pa rin yung salita niya sa mga taga-suporta po niya. Lalo na yung mga taga-suporta niya na bulag na nanonood dito ngayon, na kung ano-ano yung sinasabi, na kesyo wala daw warrant of arrest, ipipilit pa rin nila, na kesyo mali daw yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Alam nyo, marami pa rin na nakikinig at nananampalataya sa kanya at sumusuporta sa kanya. Kaya kailangan po talaga, mga kababayan, na paghandaan po yan ng ating mga kapulisan. Kita nyo naman yung sinabi kahapon dun sa press briefing ni Fajardo, mga kababayan, spokesperson ng PNP, na kapag ka naglabas na ng red notice etong Interpol, kailangan gumalaw lahat ng ating mga law enforcer para may implement kay dating Pangulong Duterte yung warrant of arrest galing po dito sa International Criminal Court na ipinadaan sa Interpol. So yan yung dahilan kung bakit marami sa ating mga kapulisan ang nakatutok po talaga dito. Kasi nga, may red notice na, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, na galing mismo sa Interpol dahil nga dyan ipinadaan yung arrest warrant galing po sa ICC. So yan yung dahilan kung bakit inaaresto etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil meron siyang kaso na kailangang harapin patungkol po doon sa crimes against humanity. Dahil doon sa kanya mga ipinatumba nung panahon na siya ang presidente at nung mga panahon na siya ay mayor bago siya maging presidente. At ang dahilan din dyan, mga kababayan, kine-question niya ngayon yung presensya ng ating mga kapulisan. Nung mga panahon na ginamit mo yung ating mga kapulisan para itumba yung mga kababayang Pilipino natin na pinuprovok, sabi mo nga, na pinuprovok ninyo para manlaban at sinasabi ninyo publicly na kapag binawian yung tao ng laban. Kung noon nga ginagawa ninyo yan, ngayon, natural na kailangan yung pagbayaran yan. Di ba, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Bakit mo pa dramahin sa akin yung gano'n? Matanong nga, sometimes ito nangyayari talaga. What would be the reason for marshalling 5,700? Bakit pagurin mo yung Pilipino? Na isa lang man ang kailangan ko na baski
isang patrolman dyan sa airport mag-abang. Hindi ako kayo maglaro ng patago-tago diyan. Naging presidente ako. Ah. So sinong taguan ko? Police? Army? Sino? May sisi. ICC? Tagal ko na naghintay niyan. Ah, yan, oh. ICC. Ngayon, CCI na yan. Pabaliktad. Oh, ayan, oh. Yung mga taga-suporta ni Digong, wag na kayong malungkot. Wag na kayong magalit. matagal na hinintay ni dating Pangulong Duterte yan. Kaya wag na kayong malungkot, wag na kayong magalit kasi ang tagal niyang naghintay para arestuhin siya sa bisa ng warrant of arrest ng ICC na ipinadaan sa Interpol. Matagal niya pong hinintay yan. Sisirain niyo pa ba naman yung momentum na yung matagal niyang hinihintay ngayon dumating na? So wag na kayong manggalaite, wag na kayong mag-iiyak yung mga taga-suporta ni Digong dyan, wag na kayong magalit kasi alam niyo ba mga kababayan, eto po ay para sa kanya, napakasaya niya kasi matagal niyang hinintayan. Siya na nga nagsabi, oh. Hindi ko kayo hinahamon pero you have been doing it on it. Nagmumura pa. Can you just please try once more? This time with yung action and candor. So makita tayo. Crimes against humanity man kaya. Pati yung hindi ninyo nasali na pinatay ni Hitler, idagdag mo na sa akin. Ay sayang, binura yung babasahin ko pa sana yung comment. Yung nakalimutan ninyo na listahan ko. All the unsolved massacres around the world. Charge it on me because isang impierno lang ito. Walang ano man to. Ayan. Hinahamon yung mga taga-ICC dyan kapag ka nasa trial na. So sinusubukan kayo ni dating Pangulong Duterte. Lahat daw ng pwede ninyong iano sa kanya, iano nyo na. Kasi matagal niyang hinintay etong pagkakataong ito. So magkakaalaman yan. Yung mga nagsasabi dyan na weak leader, etong si PBBM, magaling etong si Duterte, o di tingnan natin sa trial. Diba magkakaalaman naman yan kapag ka nasa trial na. Mga kababayan, ano po yung mga nagsasabi dyan na mahina si PBBM o sino ngayon yung mahina? Sino ngayon yung weak? Yung mga naging kampante dyan o sino ngayon yung nasa sitwasyon na yung mga taga-suporta, yung mga supporter mga kababayan, nag-iiyakan. Diba kung weak si PBBM, bakit nasa ganitong sitwasyon ngayon si dating Pangulong Duterte? Diba mga kababayan, yan kasi ang problema, masyado ninyong minaliit yung taong hindi nagsasalita. Iba pa naman, yung mga taong hindi nagsasalita, kasi yung mga taong hindi nagsasalita, yun po talaga mga kababayan, yung gobyerno noon, yung may plano na talagang pagbayarin yung mga tao na may pananagutan, especially sa taong bayan. Kasi ang inuuna ng gobyerno ni PBBM ngayon, yung hinanain ng sambayan ng Pilipino. So kung makikita nyo, na kay Duterte na naman, yung kanyang warrant of arrest, nasa kustodiya na po siya ng ating mga kapulisan, mga kababayan, ng kinauukulan. Di tingnan natin sa trial kung uubra ba etong mga sinasabi niya dito. Ganun lang naman kasimple. Pag nasa trial na yan, kung magagaling yung kanyang mga abogado, o di mapapawalan sala si dating Pangulong Duterte. Pero kung hindi magagaling yung kanyang abogado at hindi siya magaling, o di wala, pagbabayaran niya talaga yung mga kasalanan na ginawa po niya. So ngayon, punta naman po tayo dito. Kung makikita nyo, yan yung kanyang mga taga-suporta, si Philip Salvador na sinasabi niya na sasamahan niya si Digong. O di tingnan natin kung sasamahan niya talaga si Duterte. Alam niyo maganda na rin at nangyari ito habang hindi pa nag-e-eleksyon. Kasi yung mga DD-shit, dito nyo makikita kung sino talaga yung tapat at hindi kay Duterte. Si Bato de la Rosa, hindi nyo nakita, iboboto nyo pa ba? Etong sina Philip Salvador, yung sinasabi niyang handa niyang ibigay yung buhay niya para kay Digong, o bakit hindi niya magawa ngayon? Iboboto nyo pa ba? Diba? Tanging si Bongo lang, si Vic Rodriguez, yung mga naandya na sumasalubong dito kay Duterte, pero yung iba na mga kasamahan ni Digong, like Willie Rebillame, nakita nyo ba?
Hindi mga kababayan. Yung iba na mga ina-announce ni Digong, nakita nyo ba dyan? Wala, katulad ni Bato. So maaga pa lang nalaman nyo na kung sino ba talaga yung tatayo para sa mga Duterte at kung sino yung hindi at iiwanan si Digong pagkatapos manalo. Ayan o, magaling yung maliwanag sa inyong lahat. Ano po, anyway, mga kababayan, ngayon punta naman po tayo dito sa post ng isa sa mga artista mga kababayan na talagang dati kumukundi na, talagang nagkaroon sila ng boses. Ano po, dahil nga, kung titingnan nyo, ito yung post nitong si Jake Ejercito. Ito po yung post niya. Sabi dito sa News 5, napapost si Jake Ejercito ng Facebook status at larawan ni Kian de los Santos matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa si Kian sa mga biktima umano ng extrajudicial killings or etong AJK noong kasagsaga ng war on drugs ng dating administrasyon. Kung makikita ninyo, ito yung larawan ni Kian de los Santos na may nakalagay na tama na po, may test pa po ako bukas. Ito yung sabi ni Jake Ejercito, ang mali ay may bayad. At ngayon, ang singilan, mga kababayan. Kasi nga, kung titingnan ninyo, eto na talaga yung time na kailangan magbayad ni dating Pangulong Duterte. Yan na po yung time. Yung mga nagyayabang-yabang dyan na magaling si Duterte, o ditingnan natin sa trial. Diba yung mga umiiyak dyan dahil pakiramdam nila inapi si Digong, mismong kay Digong na nga nang galing. Matagal niyang hinintay etong ICC. So ngayon na andito na, dapat magdiwang kayo. Kasi nakamit ng idol ninyo yung matagal niya ng pangarap, yung matagal na niyang hinihintay na dumating yung arrest warrant galing po sa ICC. So sana bago natin sabihin na at sisihin etong si PBBM kung bakit nangyayari ito kay dating Pangulong Duterte, sana isipin po ninyong mabuti yung mga katulad ni Kian de los Santos na nadawit dahil sa maling pulisiya ng dating administrasyon. At sana isipin ninyo yung mga batang nadamay, yung mga inosenteng nadamay nung mga panahon pong yon. Ano po yung mga nagsasabi dyan na mga addict daw yung ipinaglalaban natin dito? Hindi. Ang ipinaglalaban natin dito yung due process at yung mga nabiktima. Ano po yung mga inosente na nadamay at nabiktima nung panahon na sinasagawa po nila yung kanilang maling pulisiya patungkol po sa pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato. So ngayon, mga kababayan, kung makikita nyo, nagkaboses na ngayon, talagang nagkukomento na ngayon yung mga artista na hindi gusto yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At